Hello mga farmlad, good morning po sa inyo lahat. Ayan, i-update ko po kayo dito po sa ating vlog 184, dito po sa ating subdivided beach, dito po sa bayan po ng Guinangan, Quezon, na kung saan ang bawat lote ay may 3,222 more or less square meter na sukat na nagkakahalaga po ng 2.5 million at all expenses paid by the seller. As is po, 2.5 million lang. So i-update ko po kayo sa mga kaganapan po dito na ito may available po, at ang good thing po, ongoing na po ang development. Ayan, so ayan mga ka-farmland, silipin nyo po. Ayan, may nagdating na po na equipment, nagtambak na rin ang road right of way. Talagang seryoso po ang ating seller na talagang i-develop yung property as kung ano yung sinabi nila, ginagawa po talaga na, at yun po yung maganda. At ito po, bukod po dito, ang mga karatig na property dito ang mamahal na. So ito, napakamura. So ayan mga ka-farmland, una na po dumating yung in-order na item 200 na panambak po sa shoulder nung kalsada, yung Kalahi Road na cemented na makipot siya. So nilagyan po ng shoulder para lumawak po siya. Ayan, yan po yung ginamit na panambak. Ano po, so ang mahal po niyan. So, kailangan din kasi palaparin yung daan para yung mga buyer natin is maaluan yung pagpasok. And bukod din doon, makapasok din yung mga equipment, yung mga backhoe, yung mga bulldozer na gagamitin po para dun sa property pag de-develop ng road. Ano po? Kasi ang mangyayari po niyan, kalsada, lote, dagat. So napakaganda nung naging structure ng pagkakahati-hati po ng mga property, na which is merong 28 meters ang frontage, may 30 meters ang frontage. Ayan na po, matitigas po yung ipapanambak. At ayan na po, yung Kalahi Road na cemented, yan ikinalat na po yung matitigas pong lupa na yan na may halong bato. Dahil iyan po ang ipapasok natin dyan, yung mga mabibigat na yan. So para makaumpisa na rin ng improvement dun sa property. Ayan, napakagandang update po natin ito sa ating mga buyer na mga nauna nung nakakuha dun sa property. And ayan mga ka-farmlat, hindi pa po huli ang lahat. Ayan, meron pang dalawang available. Nako, same price pa rin tayo mga ka-farmlat. Nako, huwag nyo nang antayin na kung kailang develop na talaga, kung kailang natituluhan na. Baka kasi may isama pa sa pagpapatitle yung property na na-available. Syempre, magtataas na talaga yung halaga niya at kung fully developed na. So ngayon, ito na po yung pagkakataon yung ma-avail pa rin yung property dun sa dating presyo. So, dalawa na lang mga farmlat, paunahan na po. Ayan na. Binubulldozer na, pinapantay na, at yung may mga mabababang part na naistaka ng tubig, tinatambakan na rin. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-farmlat? Huwag nyo nang palampasin. So, ang update nga po pala natin dito mga ka-farmlat, ayan. Okay na po yung ano nito, may approved plan na po yung mga property, kaya ongoing na rin po sa BIR, releasing na sa mga, yung mga nakabayad na po. Waiting na lang po siguro by next week, may e-car na po tayo. At ayun mga ka-farmlat, may buyer po tayo, OFW po. From Bulacan po sila. Ayan po yung documents. Ito po, kakatapos lang ng bagyo, makikita nyo. Ito po yung kalat nung dulot ng bagyo. Seller natin ngayon, hindi tayo napapahiya kasi may mga nagsasubdivide. So yan lang po yung dumi sa dagat. Sobrang bagal ng mga processor ng sobrang daming. Ito po medyo mabilis-bilis. So yun po yung buyer natin. Ako, ang babait po ng mga buyer natin na yan. So nagkataon lang po yung property, ayaw po nila ng may mangrove kasi yung natira natin ay may mga mangrove po. Manipis lang naman yung mangrove po dyan. So ayan, hapon na sila nakarating, galing pa po silang Bulacan, malayo po. Ayan. So ito po yung itsura nito pag low tide. Nako, napakaganda naman po nito pag high tide. Makikita nyo naman dun sa mga vlog nating mga nauna. Nako, ang daming isda po, dinadayo ng isda yung property natin. Ano po? Yan, shout out po sa Family Cheng. Ano po? Cheng po yung apelyido ng ating client today. Ayan, sinabihan tayo, "Oh Jeff, pwede ka na nagbablog?" Sabi niya, gusto kong mapasama sa vlog. So ayan, yun, kaya nag-video po tayo ngayon. Hindi lang na din natin sila maipakita. Syempre naman, privacy pa rin naman sa kanila. Ano po? Yun. Ito pala mga ka-farmland yung existing na hukay dito noon.
ano po, ng seller. Ito po ay swerte ng buyer dito, parang tumapat po ito sa lot 6 or lot 7 ng second title. Pero ang good thing po, yung buyer na naka-avail sa atin sa title 1, Doctor po from Valenzuela, nagpalagay po siya ng balon. Ayan, tingnan nyo po na nakabili dito from Valenzuela. So si Doc, yan, nagpagawa silang balon. So dito ngayon ko lang ito makita. Ngayon natin ma-check kung kamusta ang source ng tubig dito. Ayan, makikita nyo nung paghukay, puro buhangin po. Makikita nyo sa palibot ng balon, buhangin. Ayan, tapos ito po yung balon. Wow, napakaganda ng tubig mga ka-farmlat, napakalinaw. Ayan, oh. So ito yung flooring. Ayan, kaya imagine mga ka-farmlat, wala pang hampos tao, may tubig na. Ayan. So yung level ng lupa nandito. So ayan, kung makikita nyo, 1 metro hanggang 1 metro, 1 metro lang. So may tubig na. Ano po? So ganun kababaw lang ang yung level ng tubig dito. Kaya hindi kayo problema ng tubig pag nandito na po kahit naka-avail kayo. So titikman natin. Ayan, kung maalat or matabang. Ayan, matabang po siya mga ka-farmlat, hindi po alat. Yan, matabang. Swerte naman, ganda talaga dito. So hindi nyo problema tubig. Ayan, matabang ang tubig na nakukuha, napakalinaw pa. At yung distance lang nito mga ka-farmlat sa dagat, yan, nasa ano lang, 50 meters. Yan, tingnan nyo po, lalakarin natin. Dito po yan sa title 1, lot 2. Yan, low tide lang po ngayon. Pero yan, papunta tayo dun sa dagat. So ganyan kalapit, pero tabang ang nakuha. Ayan, ayan na po yung dagat, oh. Yun. O, di ba? Ayan na yung dagat. Ayan, low tide. Ayan. Low tide po ngayon. Ayan. So, di ba? Ayan. So, yun mga ka-farmlat, talagang sulit tong property na to. Ayan, hindi nyo problema ang tubig. Hindi pa binabaha. So, hindi. Ang ganda. Oh. Bali, ito pala mga ka-farmlat yung available pa natin dito. Ito po ay lot 3 and 4. Magkatabi po yan mga ka-farmlat. Ayan, malapad naman po yung shoreline natin. At ayan, katanghali ang tapat pero malilom po dahil mapuno yung ating beach. Yun nga lang, may mangrove dyan sa harap. Pero hindi po yan putikan, buhangin po yan. Kaya goods na goods pa rin. At pag high tide po, sa tapat pa lang ng property, kahit di ka na pumunta sa may mangrove area, pwede ka nang maligo. And ang good thing, anong may mangrove po, safe po yan sa alon, sa hangin. Pero ang kagandahan dito mga ka-farmlat, in-apply na rin ng seller yan ng lease agreement sa DNR. So kahit maglagay po kayo ng mangrove walk o structure dyan sa may mangrove, ay pwede po. Ano, dahil naka-lease agreement po tayo. Pwede kayo maglagay ng pantalan dyan or cottage dyan sa may mangrove. So pwede. Ayan, buhanginan din po yan. Ano, hindi po yan putikan. Ano po. So ang good thing sa property, napakalapit sa town proper po nito. 15 minutes drive, nasa town proper ka na. 3 minutes drive, 3 to 4 minutes drive, nasa provincial highway ka na. Ano po. At 100 meters, nasa cemented road ka na. So lahat po ng property pasok ng sasakyan, kasi kung ano yung frontage niya sa dagat, yun din po yung frontage niya sa kalsada. Ano po? Kasi nilagyan po yan ng kalsada as right of way ng lahat ng buyer. So ang naging cut po niyan, kalsada, lote, dagat na po. Ayan, lot 3 and 4 po yung pinapakita natin, magkatabi po yan. Napakaganda po niyan. So ayan, may mga pumapasyal na baka nanginginain. So ayan mga ka-farmlat, nako, i-avail nyo na po yan. Dalawa na lang yan. Ano po? Ayan. So ang travel time po papunta dito ay nasa 7 hours drive from Manila. Pero pag
gawa na po yung mga expressway na ginagawa yung TR5, yung mas pinalilesen na po yung biyahe. Nako, mas malapit na po yan i-drive. Siguro mga aabutin na lang yan ng more or less 5 hours or 4 to 5 hours paggawa na yung mga expressway. Ayan. So ito po ang pinapakita ko, ito yung itsura nung hindi pa nagbabagyo. Ano po? Pero nitong nakaraang nagbagyo, nako, 'di ba? Ang dami pong binaha, even yung mga hindi binabaha dati binaha na. So ang kagandahan dito mga ka-farmlat, hindi siya binaha. Ano po? At in-interview ko yung mga taga rito. And hindi rin nagpuntahan dito yung mga basu-basura na galing sa ibang bayan. So malinis. And isa pa, walang masyadong natumbang puno. So hindi masyadong nasalanta ang property. Ano po? Kaya pag binisita nyo po ito, wala po kami ginagalaw. Pag binisita nyo to, kung ano yung maaabutan nyo, yung sukal, yung dumi, yun po yung gawa ng bagyo. Kung makikita nyo yung natumbang puno o anuman, mga sanga-sanga, wala po kaming inalis para makita rin ng lahat ng buyer na after nung bagyong Christine, ano ba ang itsura ng property. Ayan, makikita nyo po yan. Ngayon, nakikita nyo po ito, yung hindi pa nabagyo. 1 week ito bago magbagyo. Ano po? So, ngayon makikita nyo yung after na nung bagyo. Ay, yun yung madadatnan nyo ngayon sa property pag binisita nyo. Yun nga lang, ang kakaiba lang dito, siyempre nagde-develop na po sa property, so tinatambakan na yung mga part na mabababa, pinapantay yung part na mataas. So yan, tripping nyo na po mga ka-farmlat, and yan, pakita ko po yung ibang highlights sa inyo. Parang tagang kausap at buwan, naghihintay ng meron sa gitna ng kawalan. Natutong lumipad ka, pagod at sugatan. Pag-ahon ko sa lupa'y iwanan lang naman. Walang nag-iba, talo na tayo. Ganun talaga, nadala-dala sa puro pangako. There are times when I just want to look your face, when it starts in the night. Ayun mga ka-farmlat, mag-avail na po kayo habang pre-selling pa lang at mura. Ayan, ako, tamang-tamang bakasyonan po at retirement farm po yan. Retirement beach dahil napakalapit po sa town proper po ng Ginyangan, Quezon. At napakamura dahil mga ka-farmlat, ito pong yung area pong yan, ayan, yan po yung karatig na lupa. Yan po yung mga nabenta na dyan at may mga buyer na pong meron ng structure, meron na pong silang retirement farm po dyan. Naku, ang bilihan po dyan ay 1,800 per square meter na dahil halos ubos na po yan. Na po, mahal na po. So ito pong karatig natin, ayan, newly open subdivided lot po. Yan, dahil pre-selling po, ang presyo niyan halos kalahati lang po yun ng presyo nung naunang sinubdivide po dyan. Yan po ang presyo dyan. Halos nasa 775 pesos lang po tayo per square meter. At for only 2.5 million, meron ka ng 3,222 square meters na flatland po at may 30 meters beach frontage. Ano po? At ito naman po yung Google Map view niya. So makikita nyo po na malapit lang sa provincial highway at sa road. At 30 meters yung beach front. Ito naman mga farmland, yung picture ng mangrove po dyan. So yan po yung ma-experience nyo kung gusto nyo pong maligo nang ayaw nyo mabilad. Ayan, magaganda naman po yung mangrove. And pwede rin po kayo dyan mag-fishing. Kaya pag nandiyan po kayo sa mga mangrove, pwede kayo maminuet. So, napakaganda po mga farmland. At kung ayaw nyo naman po ng mangrove area, may mga portion naman tayo ng beach lot na walang mangrove sa harap. Save your eyes. Ito naman po mga ka-farmland yung sample ng mangrove beach
area. So kung gusto nyo pong maglagay ng rest house or farmhouse or beach house nyo po dyan. Hindi na maganto ka mangrove yung atin, pero ayan, ito po yung idea sa may mga mangrove. From the way. Ayan, masarap nga rin po maligo doon, lalo kung mainit, ganyan na ganyan po mangyayari. At masarap din magbangka po doon. Ayan, mag-boat riding. Light disappears, and when these words sincere. I don't wanna be too much, but I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you taking me under. For you I surrender, you're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly. You let me go. Oh, now you're gonna see it. Gonna see it clearly. You go out on the weekend. You want me, then you leave me. Take you on the ride of your life. Don't ever stop. Give me your touch. Give me your love. Give it some more. I'm losing my sanity. You taking me under. For you I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly. You let me go. Oh, now you're gonna see it. Gonna see it clearly. You go out on the weekend. You want me, then you leave me. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh. Life is a moment in space when the dream is gone. Is a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside we know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes and the feeling is strong. Ayun mga kapam lahat, hanggang dito na lang yung ating video at maraming salamat po. Ayan, pinakita ko po lang po sa inyo yung mga highlights ng ating property. At ayan, maraming salamat po.